Magandang araw mga Lods. Meron na naman akong ibabahagi ngayon. I-share ko kung magkano ang ating makonsume sa kuryente nitong rice cooker. Pero bago yan, alamin natin yung wattage niya. Yung wattage niya nandito. Bali, ang wattage niya ay 400 watts. So medyo mababa kasi maliit lang to. 4 scoop lang yata yung ano nito, capacity. So ang gagawin natin ay i-divide natin siya sa unit of measurement. So 400 watts divide 1000 kilowatts per hour. Yan ang measure unit of measure, 1000 kilowatts. At ang lumabas ay 0.4 kilowatts. At pagkatapos i-multiply natin sa kung magkano ang rate natin sa kilowatts hour sa atin. Dito ay 14 pesos. So 0.4 kilowatts times 14 pesos kilowatts hour, at ang lumabas ay 5.6 pesos. 5 pesos and 60 centavos kilowatts hour. At i-divide natin siya sa 60 minutes. 60 minutes equivalent to 1 hour. At yun. At ang lumabas ay 0.093 pesos per minutes. At i-multiply naman natin siya sa kung kung ilang minuto to maluluto pagsaing natin. Mostly 30 minutes or depende sa scoop na ilalagay natin. Abot siya ng 35 or 40. Pero sa ganito kalaki, malamang 30 minutes lang to or 20. So paglagay na lang natin na 30 minutes ang cooking time niya. So i-multiply natin yung 0.093 pesos times 30 minutes. 30 minutes kasi yung nilagay natin sa pagluluto nito. At ang lumabas ay 2.79 pesos per saing yan. Bawat kalaluto natin within 30 minutes may babayaran tayo na 2.79 pesos. Medyo maliit lang pero i-multiply pa natin yan sa 3 kasi 3 beses tayong magsasaing. At 2.79 pesos times 3 equals 8.37 centavos. Medyo mababa lang, no? Sa isang araw makakonsume tayo ng 8 pesos and 37 centavos per day. Pero i-multiply pa natin sa 30 days. So ito 8.37 pesos times 30 equals 251.1 pesos. At yan ang ating monthly payment sa ito lang. Wala pang kasama yung mga TV, refrigerator. Ito lang, may 251.1 pesos na tayong mababayad sa kuryente. At yun, salamat nga pala sa panonood, at please like and share. Thank you.